ng wine kung saan meron tayong sitas na pinag-aaralan upang bigyan ng buhay na sa ganun ito ay magsilbing gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang una pong aralin ayon po sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang sa 34. Ano pong nakasulat? Sabi po dito, ganito. At ang mga apostol ay nagpisan kay Jesus at isinaysay nila sa kaniya ang lahat ng mga bagay na kanilang ginawa at ang lahat ng kanilang itinuro. Sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilaw at magpahinga kayo ng kaunti. Sapagkat marami ang nagkaparito at sila'y hindi man lamang mga kapanahon na magsikain. Kung mapapansin po natin dito, dahil po sa dami ng mga tao na nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, nagkaroon po ng habag ang ating dakilang Panginoon sa mga taong nakikita niya. Na nagsisiasa sa habag at tulong ng pagkakaloob ng ating dakilang Panginoon. Kumbaga, dahil sa ating dakilang Panginoon, naisip niya na pangasiwaan ng kanyang mga alagad upang sa ganun magkaroon ng kapahingahan yung agalang pag-iisip ng mga taong nagpumaasa sa ating dakilang Panginoon. Katulad din po yan natin. Minsan po, may mga bagay na kahit pwede naman natin ipagpahinga. Minsan, nauubos ang oras natin sa pag-iisip. Pero kailangan din natin nang magkaroon ng sapat na kapahingahan ng ating katawan. Pag-upulan natin ng mabuting bagay ang ating sarili sapagkat minsan wala pong mangyayari sa kaiisip, lalong-lalo na ng mga nangyayari sa ating buhay. Mga problema man yan, mga danasin, karamdaman man, mga pinagdadaanan. Meron pong dapat na hindi natin inaalis yung katulad ng pag-iisip ng ating dakilang Panginoon. Nasa kabila ng ating mga kabalisahan, na sobrang labis na pag-iisip, nangangailangan din po ang ating katawan ng sapat na kapahingahan. Kasi po, ang pagkakalikha ng tao, hindi siya pang 24 hours. Hindi siya pang maghapon na puro trabaho. Meron din dapat limitasyon. Kaya po yung ating dakilang Panginoon, pinangasiwaan niya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, yung pinakakailangan ng tao. Ano po yun? Yung pinagkukuhanan natin ng lakas upang sa ganon, tayo ay tumindig at magpatuloy sa ating mga gawa. Ang pagkain material, kinakailangan po yan ng ating katawang laman.
Dahil kahit na anong kapaguran natin sa buong maghapon man, kung wala pong sapat na pagkain o panahon para kumain, dumarating po sa buhay natin ang kahinaan. Dumarating po sa punto na minsan hindi na gumagana ang ating utak dahil po hindi siya nakaprograma sa pang 24 hours. Kundi gugunin natin yung 24 hours na namamanage ng maayos. May panahon sa paggawa, may panahon sa pagpapahinga, at may panahon naman para sa ating sarili. Halimbawa, 8 hours tayo nagtrabaho, 8 hours din na pahinga, 8 hours naman na pagbibigay ng pangangailangan ng katawan. Diyan, pinagkalikan natin, pinapakain natin, pinapainom, binibigyan ng katuwaan, kasiyahan, ang ating sarili. Para po, mamit niya yung itinisay ng Diyos sa kalagayan ng isang tao. Kaya po, kung mapapansin natin dito, ang kapahingahan ng katawan ay pinaka-importante. Kasi po, gugurin mo natin ang ating oras sa katatrabaho na halos lumalagpas sa 8 oras. Sa isang linggo, kinakailangan natin makakonsume ng at least 56 hours na paggawa. Pero minsan, maaga na tayo nagigising, wala pang tungtog. Kaya nangyayari po yan, balisa tayo. Minsan, nakalutang na ating pag-iisip at hindi natin napag-aaralan at napagmamasdan na hapong-hapong na pala tayo. Kaya po, ito pong sitas na ito ay isang pamamaraan na kung saan iaaral yung tamang pagbibigay ng kapahingahan o time management. Sabi dito, at nagsiyaw silang nangasa daon at nangapa sa isang dahong ilang at bukod at nakakita sila ng mga tao sa pag-alis at sila'y nakakilala ng marami. At parang nagsisitakbo na nagsisiparoon doon mula sa lahat ng mga bayan at mga unang nagsirating pa kaysa kanila. Kaya kung mapapansin natin, dahil nga ang tao ay mayroong pangangailangan, hinahanap-hanap nila ang ating nakilang Panginoon. Minsan, mas mabilis pa silang maglakad para lamang mauna doon kung saan paroroon ang ating dakilang Panginoon. Ganun po ang kalagayan ng tao. Na kahit tayo man, kinakailangan natin ang pagkalinga ng ating dakilang Panginoon. Minsan nga, atas tayo mag-isip, gumagawa tayo ng paraan upang makalapit sa ating dakilang Panginoon. Pero kung mapapansin natin, yung mga tao dito sa aralin, pusigido po sila. Dahil alam nila at sa mga nangyayari sa palibot nila, kapag lumalapit ang tao sa ating dakilang Panginoon, nagkakaroon po ng kapahingahan ang kanilang mga kaluluwa. Kasi po, ang ibinibigay ng ating dakilang Panginoon, dalawang bagay. Parehas pagkain. Sa mga tao na napapagod, binibigay niya ang pagkain material.
pinagpapala ang isang bagay para dumami at maibigay sa nangangailangan at meron pa siyang importanteng binibigay. Ang pagkain espiritual sa makatuwid bagay. Ang salita ng Diyos ay isang pinaka-importante din kailangan na hindi mawala sa buhay ng isang tao. Kaya binibigay ng ating dakilang Panginoon, pagkain material, maalala natin yung 5 tinapay at 2 isda, ibigay niya pinagpala. At ibinigay, at halos sa lalaki pala 5,000 ang nangabusog dahil sa pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa pagkain kailangan ng kanilang nakawa. Masigit pa, yung mga aral na tinuro ng ating dakilang Panginoon sa makatuwid pa kayong salita ng Diyos na nagbibigay naman ng kalakasan hindi sa katawan, kundi sa pinaka-importanteng buhay dito sa Lauris na walang iba. Ang maging matibay tayo, lumakas ang ating pananalig, at pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Panginoon na walang iba, ang pagkain mas espiritual na ito'y nagbibigay sa atin ng kalakasan upang gaano kabigat ang ating mga danasin, ang ating mga pasan na mga problema na pinagdadaanan sa araw na ito at sa mga susunod ng araw. Handa tayong pagtiisan na makatagal tayo dahil lamang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Anong sinasabi sa banal na kasulatan? Umaalala natin yung tuksohin ng Diyos, ang ating dakilang Panginoon, ng Diablo. Anong sabi niya? Sa pamamaraan ng pagtukso. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero ang sagot ng ating dakilang Panginoon, nasusulat, hindi lamang sa tinapay ng buhay ng tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang ikinabubuhay ng tao, hindi lamang purong material na pagkain na nagbibigay ng kalakasan sa oras na ito'y ipasok natin sa ating bibig, nguyain at lunukin yung sustansyang napapakinabangan natin sa mga pagkain material. Ito po ang tumutulong sa lahat na pangangailangan ng sustansya ng ating katawan. Nariyan ang carbohydrates, mga nutrients, magnesium, potassium, sodium, complete na vitamins, mga nutrients, calcium, at kung ano-ano pa. Sangkap yan sa pagkain na kinakain natin na iba-iba ang lasa. Merong matamis, maanghang, mapait, maasim, mapakla. Lahat yan kailangan ng ating katawan. Sustansya na magbibigay kalakasan ng sa ganon itong ating katawan na material, mangailangan din ng pagkain material na walang iba ang isinusubok natin sa ating mga bibig. Ano pang sinasabi? Pag sinabing hindi lang sa tinapay ng buhay ang tao, kundi sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, kinakailangan pala natin na suportahan ng pagkain espiritual. Walang iba ang tinapay ng buhay o salita ng Diyos na makapagbibigay naman ng kalakasan upang sa ganun magpatuloy tayo sa mga hamon ng buhay dito sa ibabaw ng sanyo. Kaya kung mapapansin natin dito, sa araw na ito, ang mga tao parok pa rito. Walang
kanilang buhay. Dahil sikat ang ating dakilang Panginoon at napapakinabangan nila yung mga pagkakalog ng pagkain material at spiritual, walang iba, ang salita ng Diyos, walang direksyon ang kanilang buhay. Basta makita lang nila ang ating dakilang Panginoon. Kahit hindi na sila umuwi sa kanilang tahanan, nag-aabang sila sa ating dakilang Panginoon, nalilipasan na sila ng gutom. Kulang na sa pahinga. Ang importante po dito, mapaglaanan natin yung kakulangan o pinaka-importanting dapat napunuan sa ating pangangailangan, walang iba. Na itong kalagayan natin bilang isang tao, nangangailangan po siya ng kapahinga. Kasi nga po, meron din pangangailangan ng ating katawan. Na importanteng ibinibigay natin sa bawat isa sa atin ang kapahinga na yan. Sapagkat kung tayo man po ay nadadala na sa mga eksena, mga problema, mga danasin, karamdaman man, o pagdurusa dito sa ibabaw ng sanlibutan, kung hindi po na-organize o na-program ang ating utak nang sa ganung pahalagahan natin ang ating buhay. Sapagkat kung kailan natutulog ang ating katawang laban at pinagkakaluban natin ng kakayahan, doon naman po nagtatrabaho yung mga sangkap na panloob ng ating katawang laban. Kasi po, halimbawa, pagka-araw, makain tayo. Maga, tanghali, gabi. Nabubuo ba natin yan na parehas sulit na sulit ang pakinabang ng ating katawan sa mga sustansya? Kapag tuog tayo, yung ating milyones na mga cell, pinakakain po siya ng mga sustansya na buhat doon sa inimbak na napunta sa ating mga atay. Nagre-regenerate po siya. Nabubusog ang ating mga silula sa pamamagitan ng pag-supply na pinapaikot sa dugo habang tulog tayo. Kaya kung wala po tayong tulog, para pakiramdam natin, nakalutang. Hindi po naka-regenerate ang mga silula sa buong nating katawan. Ano ba ang mga nagiging epekto kapag napapakain po ang ating mga cell sa ating katawan? Walang iba. Nandiyan na yung inilalabas siya naman yung tinatawag na free radicals o basura. Kasi siyempre, pag may mga cell, pag kumakain sila, ina-absorb nila yung mga sustansya, siyempre, maglalabas din yan ng mga free radicals o yung basura na dapat ilabas naman sa ating katawan. Ito na yung tinatawag na detoxification process. Kaya minsan, naiihip tayo ng ating gabi, minsan, naluluhan tayo, nagmumuta, at kung ano at pinagpapawisan, kung ano pa lumalabas sa ating katawan. Lahat ng yan ay epekto ng pagsasaayos ng ating mga silula. Kaya kinakailangan natin ang pahinga. Kaya mapapasin natin dito, yung mga taong nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, ang ating dakilang Panginoon po pang sa mundo, ang gabi. Yung kanyang mga alagad may pahinga. Pero yung mga tao na umaasa sa 12 alagad sa ating dakilang Panginoon, doon palaging nag-aabang. Kung wala ng panahon para sa kanila ang magpahinga at umuwi sa kanilang mga tahanan. Kasi hindi po sila nagagayad ng maayos. Kaya kinakailangan natin matutunan dito, yung turo niya na walang iba, dapat systematic po ang ating pang-araw-araw na gawain habang tayo'y nabubuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan.
Sabi dito, at lumabas siya, nakita ang lubang maraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay gaya ng mga tupa na walang pastor at siya ay nagpasimulang tinuruan sila ng maraming mga bagay. Ngayon, kung mapapansin natin, ano kaya ang magiging kalagayan ng tupa o mga tupa ng walang pastor? Ano kaya ang mangyayari sa isang grupo ng kongregasyon na walang nangangasiwa? Kaya kinakailangan, mayroong isang pastor na tagapangasiwa na yun po ang magbibigay ng direksyon nang sa ganon, mayroong pagbabatayan ng mga tupa na dapat nilang sundin. Halimbawa, ano kaya mangyayari kung wala tayong programa ng panalangin? Wala tayong programa sa Bible study. Wala tayong programa sa pagtutulong sa may karamdaman. Ano kaya mangyayari? Rampong-rampong siguro. Pag may dumating na pasyente, kung hindi organize ang ating programa, ang mangyayari po niya, siguro pagdating, wala na panalangin, gamutan agad. Tapos, pagkainan minsan, kumbaga, hindi siya organized, hindi nakaprogram ng maayos. Importante po kasi sa atin, na matutunan natin, yung tamang pagtatalaga para ma-organize yung mga programa. Kaya po, mayroong pastor na inilalagay para nangangasiwa. Katulad naman ng pagtalaga sa ating dakilang Panginoon. Ano kaya ang maging direksyon ng mga 12 alagad kung wala siya? Ano kaya ang magiging direksyon ng grupo natin kung walang naglilid sa atin? Siguro ang gulo-gulo natin. Marahil siguro may nagsasalita dito lahat ng konfliktuhan kasi hindi po siya organized. Kaya importante po na mayroong nangangasiwa, mayroong pastor para yung programa na isa sa ayos. Katulad ngayon, may organize tayo, may nagsasalita dito sa unahan at kayo naman nakaupo, nadama at pinapakinggan ang salita ng Diyos. Yan po yung tinatawag na organized na program. Ganun po ang tupa na mayroong nangangasiwang pastor. Ganun po ang tinuro ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, importante sa atin ang disiplina. Importante sa atin ang pagsunod. At importante din sa atin ang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Kasi lahat tayo may pangangailangan. Lahat tayo may idinadalangin na isinasamot natin sa Diyos. Siguro kung hindi makikita sa atin ang tunay na pagkakaisa at pagkaayusan sa ating programa na ginagawa sa bawat gawain, marahil hindi natin makakamtan anuman ang dalangin o hinihingi natin sa Diyos na ipagkaloob sa atin, magigipong kulang sapagkat tayo nga ay hindi sumusunod. Kaya po, ang pagsunod ay isang bagay na pinakasusi upang sa ganun maging organisado ang isang grupo. Katulad ng isang grupo ng mga tupa na mayroong nangangasiwang pastor. Kasi kung mapapansin natin, yung mga tao doon ng mga Israelita, habang ang naroon ng mga eskriba, Pariseo, may mga paksyon-paksyon sila. Hindi sila nakakasundo dahil meron silang mga kanya-kanyang sinusunod. Pero nung dumating ang ating dakilang Panginoon, na isaayos niya po. Ang una niyang ginawa, at talaga sa 12 alagad. Na mangangasiwa sa kanya. Yung 12 alagad naman ay pinangasiwaan ng ating dakilang Panginoon. Katulad din po natin. Mayroong nangangasiwa, kapatlayaan,
Pinangasiwaan ng pamunuan at ang pamunuan naman ang nangangasiwa sa bawat isa sa ating member o tupa na nagpapasakop sa ating kongregasyon. Yan po ang kahalagahan ng pagsunod at pagkakaroon ng isang mabuting ugnayan mula sa pastor papunta sa mga tupa. Siguro po, nandito na lang ang pakikibagi natin sa Diyos. Salamat sa Diyos. Bagamat po mga aramid, maiiksik siya. Pero, detalyado po siya. Kasi po, kapag ang Espiritu Santo ang nangunguna, maliit yan. Isang word lang, lawak niya po ang explanation niya once may guide ng Holy Spirit. Salamat po sa Diyos at ang mga natin kailangan, pagkatiwala natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at papagpalang hapon sa bawat isa.